Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Umahataw sa komentaryo. 2x2. Jerry Baja, Anthony Taberna. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, September 25, 2025. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit 1.6 billion pesos para sa 2023 performance-based bonus ng AFP at Philippine Army inaprubahan ng pamahalaan. GSIS kumita ng halos 140 million pesos mula sa DigiPlus Investment. Senador Ping Lacson, hindi naniniwalang walang alam si former Public Works Secretary Bunoan sa anomalya sa flood control projects. Investigasyon ng House Infracom tuluyan ang itinigil, mga ebidensyang nakalap itinurn over sa ICI. Congressman Marcy Teodoro, kinasuhan ng rape at acts of lasciviousness ng dalawang lady cops. What? At nasawi sa sumabog na paputok sa Valenzuela, umakyat na sa APA. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Good news. Aprobado na ng Malacanang ang pagpapalabas ng 1.64 billion pesos na pondo para sa performance-based bonus ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines noong 2023. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, higit 110,000 na mga kwalipikadong opisyal at empleyado ng AFP Philippine Army ang makakatanggap ng naturang insentibo. Ang mga eligible personnel ay makakakuha ng bonus na katumbas ng 45.50% ng kanilang basic monthly salary as of December 31, 2023. Hindi pa sinagad na 50%, ano? May butal pa. May butal. Kinakailangan lamang na meron silang very satisfactory rating. Ano raw? Very satisfactory rating sa ilalim ng... Not just satisfactory, but very. 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 Ibig sabihin, hindi lahat makakakuha. Kailangan ay sobrang ganda ng performance. Yan. Sa ilalim po yan ng AFP-PA o Philippine Army Strategic Performance and Management System. Ang hakbang na ito ay tanda ng pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga sundalo na kawani ng hukbong katihan. Di ba yun yung hukbong katihan? Army, Philippine Army. Na nagpapanatili ng kapayapaan at nagbibigay proteksyon sa bansa. Alas 6:07 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Kumita ng 139 million pesos ang Government Service Insurance System o GSIS mula sa kanilang investment online gaming firm na DigiPlus Interactive Corporation. Aba? Ito ang inanunsyo ni GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso kasabay ng paglilinaw na hindi
Ano daw? Hindi ito sugal, kundi Napapaigtad si paring Ray pagka naririnig niya yun. kundi business investment Ayun. na sumusunod sa mga polisiya. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilang mambabatas at publiko sa ginawang investment ng GSIS sa nasabing online gaming company. Dagdag pa ni Veloso, tumubo na ang GSIS ng 10% mula sa 1 billion investment stocks nito sa loob ng 2 taon. Alas 6:08 na ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. It's either kasabwat ka o incompetent ka. Ito ang pahayag ni Senator Ping Lacson patungkol kay Public Works Secretary Manuel Bunoan na una nang nagsabi na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayaring katiwalian sa DPWH. Ayon kay Lacson, mahirap itong paniwalaan dahil hindi siya bago sa departamento at nagretiro bilang USEC noong 2010 at muling itinalaga bilang kalihim ng DPWH noong 2022. Para kay Lacson, dalawang bagay lang kung igigit ni Bunoan na wala siyang alam. Kung hindi siya kasabwat, siya ay incompetent o walang kakayahan. Nag-retire siya 2010. Ibig sabihin, before that, he stayed for so many years, rising from the ranks. So alam niya yung nangyayari sa baba. And then he became Secretary of Public Works in 2022. To say na hindi niya namomonitor, dalawa lang implication. It's either kasabot ka or incompetent ka. Di ba? Kasi kung pinulaut ka from outside, bigla ka ng secretary, pwedeng napalusutan ka. Sa akin, based on my experience, kasi galing din ako sa PNP, I rose from the ranks. Maski pa paano, may experience ka sa field. Maski pa paano, alam mo yung nangyayari. So pagka ikaw yung nag-head ng agency, at the very least, dapat alam mong i-monitor yung mga shenanigans. Ayun. So parang ang dating nun hindi napalusutan. Dahil kabisado mo na yung Parang ganun. Tama din naman yun. Kung ikaw ngayon ang mamimili, kung ikaw yung inaakusahan, mamili ka. Mamili ka na Alin lang. ka doon? Pwede ba? Incompetent na lang. Mas mababa ang parusa dyan Pero alam mo, kumbachero bigyan lang natin ng background. Yan, total nabanggit ni Senator Ping Lacson si Manny Bunoan. Ilang taon na siya? 80 plus. 80 na yata si Secretary Manny Bunoan. Nag-retire pala siya noong 2010. Ibig sabihin, 15 years ago. Tapos siya po 80. ay... Tama nga. Siya po ay nagsisilbi bilang presidente ng San Miguel Corporation Infrastructure Corporation, SMC Infrastructure Corporation. Ang sweldo po, pagka si RSA ang nagpasweldo, hindi basta-basta. Mula po sa magandang kalagayan niya na yon sa San Miguel Corporation, siya po ay hinila-hila ng Pangulong Bongbong Marcos when he was, 3 years ago, he was 77, kumbachero? 77 years old. Nagpahila naman siya. Tapos ngayon, ito inabot niya, no? Ang tindi, Isipin mo, nasa ang ganda na ng buhay mo, nasa dulo ka na. Nasa ruro ka ng tagumpay. Ruro ka ng tagumpay, nasa twilight of your career, career sa pagsiservisyo, sa pribado na po tinutukoy. Bigla kang pumunta-punta sa gobyerno, ito inabot mo. Talaga. Sino pa kaya ngayon ng taga-pribado na maglalakas loob na magpunta sa gobyerno, no? Ay, nako, buhay. Yan ang buhay. Yan ang buhay ng mga taga-gobyerno. Ano, gusto nyo pang mag-gobyerno? Yung iba, pwede ba sa DPWH? Ganun kaagad. Ay, nako. Mag-iingat-ingat kayo dyan, ha? 6:12, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Itinurn over na ni House Speaker Faustino D. sa Independent Commission for Infrastructure ang mga dokumento at ebidensyang nakalap ng House Infrastructure Committee kaugnay ng flood control scam. Ito ang kinumpirma ni Infracom Chairman Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kasabay ng paghinto ng komite sa kanilang investigasyon. Ayon kay Ridon, ito'y para bigyan daan ng malayang investigasyon ng ICI sa naturang kontrobersya.
Gate ni Ridon, nagbunga ng maganda ang ginawang mga pagdinig ng Infracom, gaya na lamang ng pagbibitiw sa pwesto ng mga miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board na umano'y sangkot sa anomalya. 6:13 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Uy, may mga lugar na walang pasok sa summer, di ba? Sa summer provinces. Mother, paabot nyo nga dito yung deklarasyon ng Malacanang, yung walang pasok sa gobyerno, pati sa pribado, sa ilang probinsya. Hindi po sa lahat, ha? Baka isipin nyo, Metro Manila na naman. Andito ba? Dapat nasa una. Pakika nyo. Ayan. Dito ba? Hinahanap lang namin. Kasi importante ito eh. Ayun, hindi na, Mother. Ito po, doon sa mga taga Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Masbate, at Northern Samar. Ito, 4 na probinsya. Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Wala pong pasok ngayon dyan sa gobyerno at sa lahat ng antas ng eskwela. Ayan, batay sa Memorandum Circular 101 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, suspendido rin po ang klase sa lahat ng antas sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Samar at Biliran. Ito po ay dahil sa inaasahang paghagupit at ng hangin at malakas na ulan na dala ng severe tropical storm Opong. Si Opong. Mananatiling bukas naman ang ahensya na may kinalaman sa basic at vital services gaya ng kalusugan, disaster preparedness at response operations upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo. Binibigyan kapangyarihan din ang mga lokal na opisyal na magpatupad ng suspensyon ng trabaho at klase sa kani-kanilang nasasakupan kung kinakailangan. Alas 6:14 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Umakyat na sa 4 ang patay habang 8 ang sugatan sa pagsabog ng paputok sa Valenzuela. Nadagdag sa bilang ang isang 2 taong gulang na batang lalaki at isang 13 anyos na babae na pumanaw sa ospital matapos magtamo ng matinding sunog sa katawan. Unang nasawi ang 2 batang babae na kambal, 7 taong gulang, grade 2 at residente ng Barangay Marulas, Valenzuela. Sa paunang investigasyon, sinabi ni Major Randy Landeral, Valenzuela Police spokesperson, may natagpuan silang pyrotechnic powder o pulbura ng paputok sa bahay na pinagmulan ng pagsabog at sunog pero hindi pa tiyak ang source of ignition. Sinabi ni Landeral na naging imbakan ng paputok ang bahay ng kambal at patuloy ang investigasyon kung gaano karami ang mga paputok na nakaimbak. Bukod sa nawasak na 2 palapag na bahay, may 4 pang ding katabing bahay ang nasunog, habang 10 pamilya o 30 individual ang naapektuhan ng insidente. Tiniyak naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na bibigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya. Alas 6:16 ng umaga. Susunod! Ulitin natin. Tito Boy! Ulitin natin. Susunod! Tito Boy! Nako, Kongresista, kinasuhan ng pulis na nagbabantay sa kanya. Police escort, kumbatsero. Ganon. Mga lady cops ito. Mga batang-batang na Kinasuhan lady cops. ng rape? Rape! OMG. Nako, pambihirang pati. So, nung binabasa ko yung sinumpaang salaysay, para akong nagbabasa ng Abante Tonight eh. Ganon? Oo. Detalyado? Detalyado, kumbatsero, detalyado, lalo na dun sa isang lady cup. Naku po, nanak ko po. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita, 6:17 ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labad. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Alas 6:20 na ng umaga. Naharap sa dalawang magkahiwalay na kasong rape by sexual assault at act of lasciviousness si Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro sa Department of Justice sa reklamo ng biktimang dalawang babaeng pulis na kapwa pulis escort. Police escort ni congressman na sila daw po yung minolestyo ni Teodoro. Nangyari daw po ang pangmolestya ng kongresista sa isang alias Leia noong August 29, 2025. Kamakailan lang, last month lang. Sa Office for Senior Citizens Affairs. Sa magkakahiwalay namang lugar nangyari ang reklamo ng biktimang si alias Rian sa pagitan ng yung alias Rian, 25 years old. Okay. Isa ring lady cop. Policewoman din, kumbachero. Ano rango? Bago lang eh. Bago lang eh. Bagong police. Patrolwoman yan. Patrolwoman. Sa pagitan daw po ng buwan ng Agosto at Setyembre, nangyari naman ang mga kahalayan sa kanya. Sa sinumpaang salaysay ni alias Leia, hinawakan siya sa maseselang bahagi ng katawan ni Teodoro habang si Rian ay pinilit naman daw hubaran ni congressman. Pinaghalikan, pinilit isubo ang ari ni Teodoro at pinasukan pa umano ni congressman ng daliri ang kanyang ari. At marami pang iba. Marami pa. Mahaba-haba itong detalyado pala. Ang kumuha ng statement dito sa dalawang pulis ay ang CIDG Women, ba pangalan? Women ano tawag yan? CIDG Women and Children Complaints Unit. CIDG. Yung CIDG naman ay itinuloy sa Department of Justice ang kaso. Bumuo na po ang DOJ ng investigating panel o panel of prosecutors na hawak sa kasong ito. Sinusubukan pa ng himpilan na makuha ang pahayag ni Congressman Teodoro kaugnay sa nasabing mga reklamo. Samantala, sumampa na sa 11 napaulat na sawi sa sunod-sunod na mga bagyong humagupit sa bansa. 7 sa mga ito ang bagong tala mula sa Santa Ana, Cagayan, na bunsod ng pagtaob ng bangka ng mga mangingisda sa kasagsagan ng bagyong Nando. Isa naman ang napaulat ding nasawi sa Calayan, Cagayan, isa ang natabunan ng lupa sa Tuba, Benguet at 2 ang nabagsakan ng debris sa Morong, Bataan. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, 11 naman ang sugatan, 7 sa mga ito ay dahil sa landslide habang 4 naman ang dahil sa bumagsak na mga debris. Sa huling tala ng OCD, nasa 24 na kabahayan ang totally damaged habang nasa mahigit 1,000 naman ang partially damaged. Alas 6:23 ng umaga. Maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Viral ngayon sa social media ang video post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga habang nasa plenaryo ng Kamara at nag-uusap-usap ang mga kongresista. Sa video, tinanong ni Barzaga si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kung kumusta na ang kaso ng tito nitong si dating House Speaker Ferdinand Romualdez. Hindi naman kumibo si Sandro at tinuloy ang pakikipag-usap sa iba pang mga kongresista. Sinabi ni Barzaga, kumamay pa si Sandro eh. Kumamay. Kumamay pa. Oy, Kiko, sabi niya, bumati, Kong Kiko yata sinabi niya. Sinabi ni Barzaga, ayaw umano sumagot ni Sandro dahil natatakot. Bilang nahagip naman ng kamera si Iloilo Congresswoman Janet Garin, agad na pumagitna para awatin si Barzaga sa kanyang ginagawa na ito. Basta panoorin nga natin, maikli lang naman yan. Panoorin natin yung may para audio. siyang nagla-live dyan eh. Yun o, kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo, Sandro Marcos. Sabi natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Yes po. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Ayun, Iba na itong naman to. Iba. Alam nyo, yung pagpuna sa gobyerno at iba pa, yung mga sangkot sa katiwala, etc.
Kanyan ayos lang yan Pwede yun Ayos lang yan gawin natin yan. Pero ito parang ano ba nangyayari? Hindi na galaw ng isang mambabatas yung ginagawa niya. Hindi nakabutihang asal ito Kaya lang, ano yung sagot niya doon? Bakit? Ano bang galaw na dapat paano ba umakto ang kongresista? Magnanakaw? Hindi, may mga ganun sagot Hindi po ganun ang pinag-uusapan di kasuhan na natin yung mga yan. Yung mga magnanakaw. Kaya ang sinasabi natin dito, ganito na ba ang gusto natin gawin araw-araw? Bawa, pag may nakita kang tao, bastusin mo na. Pagka gano'n na ginawa natin, tigilan na natin yung pagtuturo sa mga bata ng kabutihang asal. Bagay, siya lang naman ang gumagawa niyan. Pagka gano'n. Siya lang ang gumawa niyan, si Kong Kiko. Pag tiningnan mo kung batsero yung mga post niya, ang daming sumasang-ayon. Kaya nga nakakakaba. Ano na ba ang nangyayari sa yung pagpaprotesta laban sa mga maling ginagawa sa gobyerno? Okay yun, pero yung paraan. Ito, tinan mo yung ginawa niya na yun. Kongresista siya, pero parang ginagawa niya doon, parang siyang vlogger o parang radio reporter na nagko-cover sa isang event. Hindi, Sandro Marcos. Tapos biglang tumawa. Anak ng bakang dalaga. Di bale? Sa atin yun basta siguro may action naman dyan ng House leadership kung anong dapat na gawin. Basta tayo ay nabubuhay pa rin sa isang lipunan na kumikilala sana sa mabubuting asal, pero pagka gusto na natin to, sige, pwede rin. Pwede rin. Alas 6:27 ang ating oras. Nasa custody na ngayon ng Independent Commission for Infrastructure ang 30 milyong pisong halaga ng Lamborghini ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sinabi ni ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 2 luxury cars na ang isinuko ni Hernandez sa ICI, isang Lamborghini at isang Ferrari. Sa ambush interview ng media, sinabi ni Magalong na pahirapan pa ang pagdadala ng sasakyan sa tanggapan ng ICI sa National Cybercrime Hub sa Taguig dahil nahirapan itong paandarin. Nang tanungin kung anong gagawin sa mga isinurrender na sasakyan, sinabi ni Magalong na sasailalim ang mga ito sa kaukulang disposisyon. Yung Lamborghini. Darating sir ngayon? Darating ngayon. Wala kasi wala doon sa Hindi, yung kanya yung Ferrari. Hindi, nandyan na rin yung Ferrari pero kailangan dadalhin yung experto kasi hindi ma-charge, hindi ma-start. Hanap na yung susi. Oo, yung Lamborghini nga. Today sir, commit na sila. Yeah, alam ko ngayong araw na to, sandali i-check ko. Sir, will he be returning all of his vehicles? Yes, papabalik ko. Sir, anong gagawin doon sa mga isusurrender na luxury vehicles? Ay, siyempre, i-take custody muna ng ICI and then eventually may proper disposition naman yun. Pero namang proper disposition yon in accordance with law. So all you said all, lahat? Ilan yung solid? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang kapal. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon, nandito na? Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kon doon Kasi kon pala yun Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yan. Staff na po natin, Mayor, ang kukuha. Hindi na po si Bryce. Hindi natin. Baka isakay na lang namin Baka isakay na lang. Isakay na lang namin siguro sa isang trailer. Hindi, siguro wala silang nakakausap na marunong tayo man kumbatsero makakita tayo niyan hindi mo alam kung paano. Hindi naman parang charity go HEB yan. Hindi mo alam kung paano paandarin yan. Buti sana kung pwede yan nung may hahataking ka lang wire sa ilalim, tapos pag didikitin mo lang na gano'n. Parang nanonood ka na naman ng Netflix. Aandar na. Ibang klase yung mga sasakyan na yan. Talaga Alas 6:29 na ng umaga. Hindi itinuro sa eskwelahan at kahit sa Biblia ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo na mas mataas ang taong bayan sa batas. Ito ang reaksyon ni retired Justice Noel Tiham sa sinabi ng senador sa Senate Blue Ribbon Committee na kung minsan kailangang baluktutin ang batas. Sometimes we have to bend the law.
upang pagbigyan ang panawagan ng publiko. Yun, kaya pala siya nabansagan ngayong the last law bender. Law bender. Ayon kay retired Justice Tiham, mapanganib ang nasabing pahayag ni Tulfo at posibleng mag-udyok para sa isang revolutionary government kung saan ang Kongreso ay kailangang buwagin. Nananakot naman si Justice Tiham. Justice, baka masyado ka namang mapanakot. Chillax lang, chill lang. Hindi rin umano nagbasa at nauunawaan ni Tulfo ang nilalaman ng kanyang oath of office bago manumpa at lumagda rito. Paliwanag ni Tiham, sa Pilipinas kung lalabag ang isang senador sa oath of office, posible siyang maharap sa mga parusa, kabilang ang pagkatanggal bilang senador at diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno sa pamamagitan ng impeachment process. Hindi, yung senador hindi naman ini-impeach yun Pero yun, nakita ko ulit yung ngiwi ni Atty. Kimbo. Atty. Kimbo nung marinig yun Tindi nung ngiwi Posible rin naman ang maging subject pa sa criminal prosecution ang nasabing pahayag ni Tulfo, gaya ng perjury at umantong sa disciplinary action ng Senado. Aabot sa 2.3 billion halaga ng smuggled goods ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa loob lamang ng 2 buwan ng kanilang maigting at higit 100 operasyon. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mula July hanggang August ngayong taon, kabilang sa kanilang mga nasabat ang mga sumusunod: 1.2 billion halaga ng illegal drugs, 929 million pesos halaga ng puslit ng mga sigarilyo, tabako at vape products, 178 million halaga ng smuggled na agricultural products. Git ni Nepomuceno, bunga ito ng kanilang commitment na maitaguyod ang reforma sa loob ng ahensya at labanan lahat ng uri ng iligal na pagpupuslit ng mga produkto sa bansa. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 6:32 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Harap ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee ang mailap na dating Undersecretary ng DPWH na si Robert Bernardo. At inaasahang meron pasasabugin din itong bomba laban sa ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control anomaly. Ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos isumite ni Bernardo ang kanyang inihaing affidavit sa Blue Ribbon bukod sa plano nitong mag-file ng supplemental affidavit. Napilitan si Bernardo na humarap sa Blue Ribbon Committee matapos lumabas ang kanyang pangalan sa mga naunang pagdinig na nag-uugnay sa kanya sa maanumalyang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa hearing noong Martes, ibinunyag ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na si Bernardo ang nag-orchestrate ng mga kickback mula sa mga flood control project para ibigay kina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Bong Revilla, ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pale. Maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Dos por dos.
Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Ulitin lang natin, kumbatsero, may pasok po. May pasok dito sa Metro Manila. Ang opisina at eskwela, maliban sa ilang mga lugar na walang pasok sa daycare at kinder. Pero idiniklara po ng Malacanang na dahil po sa bagyong si Opong ay walang pasok sa trabaho at saka sa eskwela sa mga lalawigan ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Ayan. Ang wala naman pasok sa eskwela sa all levels, Quezon, Marinduque, Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Albay, Samar at Biliran. Alam nyo kung nanonood po kayo ng mga balita pati sa international news, sa Hong Kong, ang tindi pala ng bagyo, signal number 8. Oo, category 10 pa signal yata. Number 10, category 10. Grabe. Meron pa nga yung isang hotel, ano yun? Fullerton Hotel. Oo. Ang pumasok ang parang daluyong Parang tinabunan ng alon yung buong hotel parang naalala ko kung batsero yung dyan sa Yolanda. Oo, ganun. Oo, ganun po. Grabe po yung nangyari ngayon hindi lang sa Hong Kong, sa pati Taiwan, sa Southern China. At pati sa Taiwan, kumbatsero. Yan yung Fullerton, yan yung Fullerton, kumbatsero sa Taiwan, 14 kaagad ang patay doon, kumbatsero, pagdaan pa lang. Kaya yung mga kababayan po natin na nandyan sa bahagi yan, sa Taiwan o kaya sa Hong Kong, ingat po kayo at yung po namang mga bibiyahe papunta ng Hong Kong, wag na kayo tumuloy. Wag na kayo tumuloy. Medyo magabat ayos na ang lagay ng panahon. Tinitingnan ko yung lagay ng panahon ngayon sa Hong Kong. Ngayong weekend. Ang ganda na. Maaraw na. At mukhang resume na ang mga flights sa kumbatsero. Paano kumbatsero? Halimbawa ako may flight. May flight. Confirmed flight. Tapos nabalitaan ko itong mga matitinding bagyo dyan sa Hong Kong. Okay. Tapos bukas halimbawa yung flight ko, kunwari lang bukas yung flight ko, gusto kong i-cancel dahil nakita ko nga na may bagyo Pero ang sabi ng Pag-asa, hindi, bukas maayos na ang panahon dyan. Makakalibre ba ako ng rebooking doon? May iba-ibang policy yung mga airline na company sa ganyan, kumbatsero. Pero lang kapag sinabi ng Pag-asa halimbawa at ng Weather Bureau o ng Pag-asa ng Hong Kong na okay na. May Pag-asa din pala meron, may Pag-asa din ng Hong Kong. Pag sinabi ng clear skies at open naman ng airport, so walang ano yun. Walang hindi pwedeng free cancellation. Hindi pwedeng free cancellation yun. So tuloy nyo yun. Yung mga may booking dyan, tuloy nyo na kasi para meron naman kayong makatulong ang mga taga Hong Kong na maglilimas ng kanilang mga establishment. Ngayon ano ba ngayon? Thursday. Ito, meron na lang mga konting pag-ulan, kumbatsero, ngayong Thursday diyan sa parte niya, yung dinaluyong talaga ng husto ng bagyong si Ragasa. Ragasa nga pala ang pangalan niyan, international name. Friday, tomorrow, wala na. Clear skies na. Tsaka hanggang Sabado, may pag-ulan ulit ng linggo, pero mahina lang. So okay na. Hindi na masyado. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, napakaraming Pilipino dyan. Kahit saan ka magpunta sa Hong Kong, parang may Pilipino. Sana hindi kayo masyadong naapektuhan ng malakas na bagyo na yan. At pina-follow pa rin po natin, ando na sa Marikina si Edniel Parosa, sinisika po natin until now. Kaya mabigat itong aligasyong ito laban kay
Congressman Marcy Teodoro. Oo. Nasabi ko nga kanina sa iyo, kumbatsero, well-loved ng mga taga Marikina. Totoo yan, kumbatsero. Dahil ito'y nakikihalubilo sa mga pangkaraniwang mamamayan, kahit na naka-tsinelas lang o naka-kamiseta lang. Ganun sila kinilala at maganda rin ang ginagawa nga sa Marikina. Saka yung kalinis na ituloy nila yung disiplina sa Yung nasimulan ni BF, ni Mayor BF sa Marikina, no? Kaya nga magugulat ka dito sa sa balita normally nito. kasi pagka ang mga chismis ba may ganito. Ito gumawa po ng sinumpa ang salaysay yung mga lady cops na ito. Nakabago-bago lang po na assign bilang close-in ni Mayor, ni Congressman na siya ngayon. Doon po mismo sa CIDG. Sa CIDG. Ang totoo kaya nakarating pala sa CIDG dahil hindi na raw nila natiis at nagsumbong na sila sa kanilang hepe. Tsaka doon sa kwento nung isa pala, paulit-ulit na no? Hindi lang minsan. Naku, kaya baka ilang beses na. Tinitingnan ko nga yung isa sabi, mas matindi yung kwento ni attorney si Attorney Elmer Ngo. Sabi niya, para pala si Mang Kanor. Ganun ang kwento. Hindi talaga. Mabigat yan. Matindi ang allegation na yan. Sana po ay makasagot kaagad si Mayor Marcy, Congressman. Congressman siya ngayon. Ng Mayor. Si Congressman Marcy Teodoro dito. At sa panig naman nung nagre-reklamo, kumbatsero, hindi naman siguro magre-reklamo ng ganun-ganun lamang nang wala silang prueba. At saka nga, maganda yung tanong ng pulis yung nung nag-iimbestiga, bakit ngayon ka lang nag-sumbong? Kasi po baka wala naman akong maipapakitang physical na prueba, parang ganun ang dating. At saka lahat po ng taong nakapaligid sa kanya, yun din ang kukunin kong testigo. Puro yung marami doon matatagal na sa kanya. Ayun, yun ang problema. Talagang sa panig po ng biktima, sa totoo lang, napakahirap na mag-file ka ng complaint sa isang taong makapangyarihan. At yung ibang mga nakapaligid na dapat sana pwede mo maging testigo, sila ay mga kakampi o kaya ay sympathizer nung rereklamo mo. Baka sila pa ang magsasabing kasinungalingan yung mga pinaparatang mo na yan. Kaya yung for a victim to come forward, kung po yun, ang lakas po ng loob nun, mga kababayan. Kaya ang gusto lang natin dito ay marinig ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. We do not bend the law. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Nakita mo ba itong balita na to, kumbatsero? Yung mungkahi ni dating Finance Secretary Cesar Purisima. Oo, nakita ko yan. It makes sense, ang gusto po sa kanya po mungkahi ay i-demonetize. Sa bagay, pinag-uusapan na rin natin yan nung nakaraang araw, kumbatsero, tayo diba? Kasi, ewan ko lang, Amerika na lang, Amerika. Tingnan nyo ang Amerika, ang pinakamalaking bill nila ay $100 lang. Bagamat sa atin, pag kinonvert mo, magkano yun? 5,000? Almost 700. Almost 6,000. Almost 6,000 yan. Pero hanggang ganun lang sila. Hanggang $100 lang. Sa atin, meron tayong 500, meron tayong 1,000. 1,000, yes. Kapag gagawing ang pinakamalaking bill natin halimbawa 100 na lang din. Ang daming pera nun. Ang bigat buhati, ang bigat nun. So times 10 mo ang 1,000. Parang gano'n, times 10. Times 10. Tapos kapag gagawa ka na ng male-maleta, naku po, napakahirap. Ang mahal ng maleta. Sa maleta pa lang, ubos na yung ninakaw mo. Talaga. Sa pagbili pa lang ng maleta, sa dami. Ang gusto po nitong si former Secretary Cesar Purisima ay alisin na yung 1,000 at 500. Ito po yung sabi niya, imagine if the largest bills in circulation were only 200 pesos.
So yung 200 gusto niyang ma-retain. Hindi, 100 na lang. Isipin nyo na kung ang umiikot na halaga ng pera na pinakamalaki ay 200 na lang. That same 1 billion pesos, ang 1 bilyong pisong yan, ang tinutukoy niya kumbatsero yung 7 van na diniliver daw sa Shangri-La. Sa Shangri-La. Para kay Congressman Zaldico. Sabi niya, that same 1 billion pesos would have needed 100 suitcases, a convoy of vehicles, 100 maleta, a convoy of vehicles, and a warehouse just to store the cash. Kumbaga, pahihirapan, ang gusto niya, pahirapan tong yung mga ito. Yung mga magnanakaw sa gobyerno. Dahil hindi naman din basta-basta i-deposito sa bangko. Talaga, sobrang higpit ng bangko dyan sa mga deposito. At saka yung palagay ko, yun din ang dahilan ng Amerika kung ba't 100 lang sila, no? Pwede. Naalala nyo yung kung nanonood po kayo ng mga pelikula ng Colombia, yung mga cocaine, yung mga drug lords doon. Ang problema nila kung saan nila itatago yung mga pera nila. Talaga, Kumbaga, ang dami, nagsikap ka na magsikap na magkaroon ng pera. Ngayon, hindi mo alam kung paano siya itatago, kung paano siya itatransport. Ayun ang pinakamalaking problema nila. Kaya nga po nauso ang washing machine doon. Yung money laundering. Pero ito, tandaan ninyo, Secretary Cesar Purisima. Ito, pag natutunan ito, yung itinuro mo sa akin, kumbatsero, pag natutunan ito ng mas maraming politiko, ngayon marami na ring nakakaalam nito at mga magnanakaw sa gobyerno. Pag natutunan nilang gamitin ng cryptocurrency, patay na. Ako ba nagturo sa inyo? Ikaw. Ikaw ang nagturo sa akin nun. Wala na. Kahit paliitin mo na lang sa 5 piso ang pera ng Pilipinas. Wala. Meron na hong bago ngayon, yung dinatawag na digital currency. Digital currency. Kapag yung altcoins. Meron lang hindi ho pa tiwala doon, pero sa isang USB lang, maitatago mo ang bilyong-bilyong kayamanan nang hindi mamomonitor. Hindi, no? At kung yun lang kung may tiwala ka sa cryptocurrency o sa digital money. Sa isang USB lang na gusto mong itago halimbawa sa isang vault, sa isang kaha de hierro ninyo, isang maliit na piraso na naglalaman ng bilyong halaga. Hindi ba ganyan na yung mga pelikula ngayon na napapanood natin? Yung security ng mga USB kung saan nandoon yung kayamanan nila. Nito lang mga nakakaraan, kumbatsero, may mga nakakausap ako na meron ng mga traders ng USDT. Ang tinatawag kong USDT, yun yung pambili ng mga, yun ang pinakaperang ginagamit sa cryptocurrency para bibili ka ng Bitcoin, bibili ka ng Ethereum, Solana, at iba pang mga coins. USDT. Ang halaga ho nun kung magkano ang halaga ng dollar. Ganun. Ng US dollar. Tama, yung USDT. Yun yung USDT. Maraming traders ng USDT dito sa Pilipinas na pwede kang bumili, usap lang kayo, pasahan lang kayo ng pera, o kaya i-deposit mo sa bangko niya. Dyan? Meron din. Maraming scammer. Kaya nga yung iba ayaw magtiwala sa ganyan. Pero yung mga totoong, yung mga legit na traders, ang daming din dyan, no? May mga politiko na na bumibili. Nako, nanang ko po, may natututunan na sila. Natututunan na nila. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 8 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Sa mga nagtatanong, kumbatsero, kung paano makakakuha niyang USB na yan sa digital currency na yan, sa cryptocurrency, anong sagot? PM is the key. Ikaw na. RH
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Nandun sa Marikina Police. Oh, Marikina Police kasi yung kaso na yan. Putok na rin doon sa police station nila. Oo. Di ba naalala nyo, ito pa namang Marikina Police, meron na ring naunang 2 police women na inireklamo yung kanilang yung kasama nila, mas mataas sa kanila. At yun sa Mobile. Sa Mobile pa nangyari. Ano ba nangyayari sa Marikina? Ano nangyayari sa Marikina? Hintayin lang po natin yung follow-up report ni Edniel Parosa tungkol po dyan sa kasong rape. At acts of lasciviousness ng 2 lady cops. Bata pa, yung isa 25 anyos, bagong pulis. Yung isa mas edad ng konti, 28 years old, kumbachero. At inulit po natin, ito po ay may kaakibat na sinumpaang salaysay. Inimbestigahan po ng CIDG. Meron kasing mga nagtatanong, hindi po namin kayang idetalye. Pagka po dinitalye namin para kayong nanonood ng Viva Max. O kaya ay nagbabasa ng Serex. Oo, ganun po ang itsura. Kasi meron pa pong ibang mga babaeng involved Staff din ni Congressman na ginagawan din ng kahalayan. Yun yung sinasabi niya. Matindi, ganun katindi. Mabigat. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, ating DPWH Undersecretary Bobby Bernardo haharap ngayon sa Blue Ribbon. Kakanta ba siya? VP Sara umalma sa welfare check ng Philippine Embassy officials kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Congressman Saldico na mataan sa Singapore patungong Madrid. Mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng air assets pina-freeze ng DPWH. Mag-asawang Diskaya, 3 dating DPWH engineers binigyan na ng protective witness status ng DOJ. 170 million pesos na halaga ng pekeng damit at accessories na kumpiska ng NBI sa Maynila. At isang anak na patay sa palo ng sariling nanay sa Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang patay ang isang 4 na taong gulang na bata sa kamay mismo ng kanyang ina matapos itong gulpihin, atawin ng matigas na bagay, kalbuhin at pasuin sa iba't ibang bahagi ng katawan sa kanilang bahay sa Dasmariñas City, Cavite. Ang batang babae na si alias Nene ay nalagutan ng hininga habang dinadala sa ospital. Arestado naman ang 23 anyos itong nanay na si alias Cristal na kinasuhan na ng parisay. Ayon sa Dasmariñas Police, tumanggap sila ng tawag mula sa mga kapitbahay ng sospek at noong nagresponde sila ay dinatnan nilang ginugulpi pa ng sospek ang anak. Kahit na wala na itong malay at tuloy pa rin ang paghataw nito ng matigas na bagay. Hindi lang paso ang nakita sa katawan ng bata, may malalaki rin itong sugat at butas sa likod na tila tinusok ng matalas na bagay at may mga latay.
Pambihira naman. Baka may ano yan. Baka may diferensya tong yung nanay. 4 years old po yung bata. Ay, grabe. Nasamsam ng NBI ang nasa 170 milyong pisong halaga ng mga peking damit, accessories at sports merchandise sa Binondo, San Nicolas, Maynila. Ang mga nakumpiskang counterfeit na damit at accessories ay mula sa 16 na stalls na inisyuhan ng search warrant dahil sa paglabag sa trademark infringement sa ilalim ng Intellectual Property Code. Sa kabuuan, naabot sa 49,000 na iba't ibang produkto ang nadiskubring mayroong peking tatak ng isang clothing brand at isang sports merchandise brand. Ang ikinasang operasyon ng NBI ay bunsod ng natanggap nilang request mula sa dalawang naturang brands na imbestigahan ng mga peking produkto na gumagamit ng kanilang tatak. Ayan, dami nga niyan. Parang original eh. Oo. Parang ang peki yung kwan eh. Yung original. Yung original. Talaga naman. Sa galing mga gumawa ng mga fake products. Matindi. Umalma si Vice President Sara Duterte sa ginawang pagbisita ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa custody ng International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, ang kunwaring welfare check ng embassy officials para umano tiyakin ang maayos na kalagayan ni dating Pangulong Duterte ay malinaw na pag-abuso sa ICC rules sa consular visits. Giit ni VP Sara, bukod sa walang permiso ng kanilang pamilya ay naglagay din ito sa panganib sa buhay ng dating Pangulo. Malinaw din anyang utos ito ng Pangulong Marcos na pinalabas lamang na bahagi ng consular functions. Banat ni VP Sara sa pamahalaan, hindi sila kailangan ni FPRRD dahil ang pamilya Duterte na ang bahala sa pag-aalaga sa kanya. Masama ba yun, Kumbachero? Yung welfare check? Yung welfare check. Ikaw ba halimbawa, Kumbachero, ikaw na gobyerno, hindi, naisip ko lang to, Kumbachero. Ikaw na gobyerno na kaaway mo yung si VP Sara, gagawa ka ba ng bagay na makasasama sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Palagay ko lahat ng proteksyon, kung pwedeng walang mangyari sa Pangulong Duterte, para hindi yun ka ang gagawin mo. Mapagbintangan. Isip-isipin mo, pag may nangyari kay dating Pangulong Duterte doon, kahit na walang kinalaman ng Philippine government, sapol ang Philippine government doon, Kumbachero. Sasabihin, pinabayaan kasi ng Philippine government. Ganun ang dating nun. Kaya nagulat ako dito sa istorya na ito kahapon eh. Alam mo kung bakit, Kumbachero? Kasi nung isang beses, may kausap ako sa DFA, sabi ko, alam mo, kako, dapat ang Philippine Embassy sa sa Netherlands, madalas nilang dinadalaw ang Pangulong Duterte para matiyak na okay yung health niya. Pag may nangyari kako dyan, uwi sa Pilipinas yun, gulo sa Pilipinas, kako. Yun ang sinasabi ko. Kaya feeling ko, tama yun. Nung pala, mali pala sa paningin ng pamilya Duterte yun. Kanya-kanya talaga, no? Samantala, inaasahan magkakaroon ng mga bagong revelasyon kaugnay ng flood control scam ngayong araw. Kasabay ito ng pagharap ng mailap na si talagang mailap na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pagdalo ni Bernardo na anya ay nagsumiti na ng kanyang inihandang affidavit at nagbabalak pang mag-file ng supplemental affidavit. Tingnan mo nga naman yan. No? Hindi pa nababasa yung una, may karugtong na. Ang pagharap ni Bernardo sa Blue Ribbon Committee ay kasunod ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa mga nauna ng pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Ito pag tingnan din ng iba pang mga senador, yung katotohanan, hindi naman basta flood control project, masama. Yun lang mga gumawa ng kabuktutan na ang ginamit ay flood control project. No, halimbawa, yung substandard ng malala, tapos ay ghost. Yung ghost. Yun ang matindi. Pero kung ikaw ay mambabatas, na nahinga ng mga taga isang lugar sa Pilipinas na may mga pagbaha, na sana'y maponduhan yung project dun sa kanila, walang problema doon. Ginagawa talaga yun. Sa katunayan, si Senator Risa Ontiveros, Kumbachero, nakita ko sa mga dokumento ngayon,
May mga flood control project siya. Kaya nga walang masama sa flood control. Walang masama. Pag sinabing flood control, parang ang sama-sama kaagad ng proponent at ng mga taga DPWH. May kickback din daw ba si Juan? Hindi binanggit kung may kickback. Ang do sa dokumentong nandito ngayon sa atin, meron siyang flood control. Yung isa nga merong sa Tarlac. Si Senator Risa. Ayon ba sa bubuit mo yan? Ayon sa ating bubuit, meron sa Moncada Tarlac, 75 million. Construction of flood control structures along Baquet River. Moncada Tarlac. Tapos sa Wayway. Tapos ganun ding Wayway. Bakit? Tapos ganun din halaga. Construction of flood control structures along Baca River. 75 million din. Paniki Tarlac, 75 million din. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub section. Mayantok Tarlac, 75 million din. Puro 75. Construction of flood control structures along Pait Manok River, San Manuel Tarlac, 75 million. So magkano na 'yon? 300. Meron isang mas malaki, kumbatsero. Nasaan ba yung document galing sa DPWH mismo. Construction of flood control structure along Sawaga River, Linabo Bridge section, Barangay Violeta, Malay-Balay, Bukidnon. Sa Bukidnon naman. Flood control dito, 200 million. Medyo malaki. Malaki ito. So nasa 500 million. Doon pa lang sa flood control. Doon pa lang sa 5 project. Sa 5 project na yan. Kapag susumahin ho yung pondong na ilaan para kay Senator Risa, mahigit 3 billion, kumbatsero. 3 billion kay Senator Rita. Siya proponent. Siya ang proponent. So ang sinasabi natin dito, hindi porket flood control, masama na. At hindi porket proponent ng project, masama na. Ay masama na. Kaya ang masama ay yung nangmumursyento. May kickback. Ayan. Okay, pag tinanong mo ngayon si Senator Risa, anong taon yan, kumbatsero? Ngayon ito, 2025. Ano ba? Diyan, tatanungin mo. Si Senator Risa, wag muna si Senator Risa tanongin mo. Yung mismong nag-implement. Halimbawa, yung parang si DPWH. Meron ba na porsyento ang proponent na itong project na to? Pag sinabi niyang meron po. Ayan, tatanungin naman natin yung proponent. Tumanggap ka ba? Hindi. Wala akong tinanggap. Ayun, matik yun. Yun ang kanina mo kung merong binigay yung district engineer, kanino mo ibinigay? Sa tao po ni Senator ganito. Siyempre, pag tinanong mo yung si Senator, wala ako natatanggap diyan. Ayun. So hearsay na kaagad doon pa lang sa ganun. Kaya ngayon, kumbatsero, gusto ko lang sabihin sa mga taga DPW kay Secretary Vince Dizon na ang mga taga DPWH, I'm sure alam naman ni Secretary Dizon, ang mga taga DPWH po ngayon are terrified. Hindi takot lang ha, kumbatsero. Terrified. Yun po ang terminong ginamit ng isang nakausap kahapon na ang gusto nila magsialisan na sa DPWH. Umalis na. Kasi parang ngayon matutulog ka na hindi mo alam kung ano mangyari. Pagising mo kinabukasan, nasa social media na ang pangalan mo kahit na... Totoo yan. Lalo pa ngayon, mismong ang DPWH pala, si Secretary Vince Dizon, ay nag-order ng explanation. Lifestyle check na yan. Ito, hindi. Sampung DPWH officials ang initusan na explain their lavish lifestyles. Ang maluhong pamumuhay. So doon pa lang sa kautusan, kumbatsero, hindi sinabing maluho ba kayong mamuhay? Hindi, may konklusyon May konklusyon na. Bakit kayo maluho ang ipaliwanag nyo? Bakit maluho ang pamumuhay ninyo? 10 DPWH officials itong inatasan na ngayon. Kaya nga, ni Secretary Vince Dizon. Pero ang tingin nun, ang mga tao, may 10 binanggit dyan, ang tingin ng mga tao mga taga DPWH, mga walang iya yung mga yan. Ayun, kagad. Kaya nga, na-generalize na lahat. Ano kaya maganda? Isara na natin yung DPWH. Palitan na natin ang pangalan. Palitan na natin ang pangalan. Halimbawa, Department of Highways na lang. Wala nang public. Wala nang flood control yun. Highway na lang gagawin.
Ulitin natin hindi lang flood control ang may mga anomalya. Nako, sinabi maganda. Pati yung highway. Yung highway. Especially itong mga farm, merong nabanggit na farm to market road projects. Ayan, Farm to market road projects ng Department of Agrarian Reform. Ayan, nako. DAR. Secretary Conrad Estrella. Narinig na talaga namang nakakagalit. Kung ayaw nyong lumagana pa itong problema na to, dapat magalit na rin po kayo. Dapat umaksyon na kayo. Ngayon! Alas 7:15 na umaga, iniling ng DPWH na i-freeze ang bilyong pisong halaga ng air assets na konektado kay ako, Bicol Party List Representative Zaldico at kapatid nito na si Christopher Co. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ipapadala nila sa AMLAC, Independent Commission for Infrastructure, at Department of Justice ang report ng Civil Aviation Authority of the Philippines hinggil sa 11 registered air assets ni Co na nagkakahalaga ng halos 5 bilyong piso. Kabilang anya rito ang $36 million na Gulfstream 350 at $16 million na Augusta Westland AW1399. Ipapa-freeze din ang $7.9 million na halaga ng air assets, kabilang ang $6.9 million na Augusta A109E na pag-aari naman ni Highton Construction and Development Corporation, Christopher Co. Yun pala. Ganun. Grabe. Bakit naman? Hindi pwede yan. Ano raw? Ayun. Yan po ang tinig ni DOTR Secretary Vince Dizon. Alas 7:16 ang ating oras. Inaasahang magkakaroon ng mga bagong revelasyon. Ito na nga yun kanina. Matapos ang medical treatment sa Amerika, patungo naman umano sa Madrid, Spain, si ako, Bicol Party List Representative Zaldico, na sa gitna ng umiinit na kontrobersya sa flood control scam. Batay sa flight information, napagalamang umalis si Zaldico ng Singapore pasado alas 12 ng madaling araw kahapon at nag-stop over sa Dubai bago tuluyang lumipad papuntang Spain. Naasahang darating si Co sa Madrid Airport mamayang alas 7:20 ng gabi, Manila time. Kumpirmadong pumasok si Co sa Singapore batay na rin sa 30-day visit pass na inisyu sa kanya ng Singapore Immigration and Checkpoint Authority noong September 16 at valid hanggang October 16. Sa mga nauna ng records mula sa US Customs and Border Protection, lumipad papuntang New York si Co noong August 26 at umalis noong September 13. Alas 7:17 na ng umaga, itinuturing na ngayong protected witnesses ng Department of Justice na dating Public Works officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ng Bulacan at mag-asawang Sara at Curly Discaya ng Pasig. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, iti para mabigyan sila ng proteksyon habang naglalabas ng mga dokumento at ebidensya kaugnay ng flood control scam. Ngunit paglilinaw ni Rimulya, ang pagiging protected witnesses na mga nabanggit na individual ay hindi nangangahulugan na sila ay itinuturing ng mga state witnesses. Showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito ay kanilang sinasabayan ng mga dokumento at mga notes na kanilang naipon through the years. Kaya magandang umaga po ito. Magandang umaga nangyari sa amin dito. At marami kami nagtututuloy. Sir, evaluation na po ito for the WPP. Tama po ba? Kasama yan sa evaluation. Pero we consider them already protected witnesses. Yun nga, yung tatlong taga-DPWH so far na nagsasalita sa amin are considered protected witnesses. And we just wrote a letter to the Senate President about that status, and hopefully we can talk about it tomorrow morning. So sir, officially sila po ay protected witnesses Yes. under the WPP? Kasi nga, we will be needing their cooperation, and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us.
ang tinig ni DOJ Secretary Boying Remulla na malapit na yatang maging ombudsman. Nabigyan na ng clearance May clearance na Ayos, Samantala, lalo pang lumakas ang severe tropical storm Opong habang papalapit ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyong Opong sa layong 440 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ng bagyong Opong ang lakas ng hangin 110 kilometers per hour malapit sa gitna. Bugsong aabot sa 135 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Malakas din pala itong bagyong Opong na ito, ha? Nakataas na po ang signal number 2 ngayon sa Catanduanes, southern portion ng Albay at Sorsogon, northern Samar, northern at central portion ng Eastern Samar, at northern and central portion ng Samar sa Visayas. Samantala, signal number 1 naman sa 30 lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila. Habang hindi bababa sa 10 lugar sa Visayas at Siargao Islands, bukas Grande Island at Dinagat Island sa Mindanao. Bukas ng hapon o gabi, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Bicol Region. Susunod! Tito Boy! May follow-up pa po tayo dyan sa Marikina tungkol sa kasong rape at acts of lasciviousness na isinampa ng 2 lady cops. Marami nang naiinip, kumbatsero. Kanina pa daw tayo intro ng tungkol dyan sa kasong yan, wala pa tayong maibigay. Hindi, nalabas na natin detalye kanina. Hindi, yung update. Yung sa on-site. Ito, si Ka Jerry Labasan na nag-aantay, si Vic Lima, si Kuyang Eric Aledo na nakatutok din ngayon. At ang birthday boy na si General Edgardo Bugi de Leon. Ayan. ng PMA Maringal Class of 1988. Si Kuyang Noel Tulabot naman nagsabi na okay na raw po sila sa Hong Kong. Nasa Hong Kong pala sila. Nakulong lang daw silang maghapon kahapon sa hotel dahil walang transport services. Pero ngayon okay na raw sila. Okay na. So okay na. Pwede na. Pwede nang bumiyahe. Pwede tuloy ang mga biyahe diyan. Mr. Peter Ko, magandang morning. Magandang morning. Pero totoo kumbatsero, ang mga taga DPWH ngayon parang mga nahihintakutan kung pwede lang na magretiro na silang sabay-sabay. Kahit 25 anyos pa lang gusto na magretiro kumbatsero. Dahil nga para bang na may stigma kumbatsero. Oo nga na ostracize na ang lahat. Lahat. Hindi totoong pag sinabi mong hindi naman po lahat ng mga taga DPWH ay gumagawa ng kalokohan. Ang dating ngayon, lahat sila. Kasi bawa sa District Engineering Office, andun yung staff nung kahera, andun yung staff, alam nila lahat yung parang ganun ang dating. At alam niyo po ba, sumulat na po si Secretary Vince Dizon sa PNP para mag-assign na po ng mga pulis sa mga District Engineering Office. May martial law na daw po ngayon sa DPWH. Naintindihan natin si Secretary Vince Dizon doon. Ang hirap na sitwasyon nila. Na alam ko, hirap na rin si Secretary Vince Dizon. Kaya lang, for a change, wala ba kayo nakita kahit isang mabuting bagay dyan sa DPWH? At hindi rin naman natin masisisi yung mama sa bigat ng sa magnitude ng problema. Pwede ba kumbatsero na, ito, hindi ako nagbibiro dito, pwede ba ipasara na yan DPWH na yan? Ipasara na. Kung pwede lang sana. Kung pwede lang sana. Ipatigil na muna, isara ng DPWH sapagkat wala din namang gumagawa, wala din namang kumikilos ngayon Ipasara na, Mr. President. Tapos tuloy na lang yung mga investigasyon. Kasi ang nangyayari ngayon, public shaming. Na lahat na sila damay na. Lahat na sila. Inuulit natin. Ito, paulit-ulit kami ni Kumbatsero sinasabi dito. Yung matagal na ho ninyong naririnig sa amin minsan dito tungkol sa mga problema sa DPWH, sa kanila rin galing. Sa kanila din. Sila marami dun ho ang nagre-report din sa amin mismo. Punting-punting na sila. At hindi na matiis ang ginagawa ng ilang mga kasamahan nila. Ayun. At yung ibang mga kontraktor na hindi nun makapagsalita, sila din ang nagbibigay sa atin ng tip. Nasukan-sukan na sila sa mga congressman, sa mga senador. Hindi lang sila makapagsalita. Ngayon, mainam na rin. Baka ito yung cleansing process na. Stand by RH52, Enyal Parosa.
Ikaw na ang susunod, 7:24 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng na umaga. Achi, ahya, Mr. Jelam Tang. 7:30 na pala. Chit Yampwa. 7:30 in the morning. Naharap sa dalawang magkahiwalay na kasong rape by sexual assault at acts of lasciviousness si Marikina 1st District Congressman Marcy Teodoro sa Department of Justice. Ang nagsampa ng kaso sa kanya ay kapwa niya close-in security na mga lady cops. May follow-up report po kaugnay niyan si RH52 Edniel Parosa na nandoon sa Marikina Police. Kami na Edniel! Anthony, inareklamo nga ng dalawang lady cop itong si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ng umano'y sexual na pang-abuso. Yan ang nakumpirma ng DZRH News sa isa nating source na isang police general at batay na rin sa mga sinumpaan salaysay na nakuha ng ating himpilan doon sa dalawang biktima, isang 25 anyos na patrolwoman at isa pang non-commissioned officer na 28 years old at ibinigay sa Women and Children Protection Unit ng CIDG. Mismo ang acting chief of police ngayon ng Marikina, si Police Colonel Mike Estrella, ang sumama sa dalawang complainant para magbigay ng kanilang sworn statement sa kapkrami. Sabi ng ating kausap na general, sinadya manong hindi dalhin sa NCRP ang investigasyon para hindi mapahira ng bias o maimpluwensyahan ng reklamo sa mabigat na personalidad o maimpluwensyang personalidad at sa halip ay idiniretso ito sa National Headquarters ng PNP. Patay din sa ating hiwalay na nakausap, inilipat muna ngayon, Jerep Anthony, sa Headquarters Support Service o HSS ng Camp Crame, itong dalawang complainant, itong dalawang lady police, habang iniimbestigahan itong issue. Dapat idadati silang parehong close-in security ni Congressman Teodoro. Para sa kanilang kwentong nakuha ng DZRH News, isa sa kanila ang ilang ulit umanong hinawakan sa masaselang bahagi ng katawan at inutusan pa ng ilang ulit din para magsagawa ng oral sex bagay na kanyang tinanggihan. Nangyari yan hanggang nitong buwan ng Setyembre bago sila nagdesisyong magpatulong sa acting chief of police ng Marikina nitong September 16 at saka sila nagtungo sa Camp Crame nitong September 21. Ang binabanggit nating isa doon sa mga complainant, Jared Anthony, hindi lamang nakaranas ng paulit-ulit na abuso, asaksiyan pa raw kung paano gawin ito ng opisyal sa kanyang ibang mga aid o staff na hindi mga polis. Ngayon ay sinusubukan natin, wala kagabi hanggang ngayong umaga, tawag o text, hingi ng pahayag na inaakusahan at hanggang sa ngayon ay bukas pa naman ang ating panig para sa kanyang o ang ating numero para sa kanyang panig. Nung nabasa mo ba yung buong salaysay nung isa sa mga pulis, Edniel? Grabe yung statement na nakuha ng DZRH katunying doon sa WCPU ng CIDG. Ilang ulit na idinetali niya kung paanong hinawakan yung kanyang masiselang bahagi ng katawan sa loob ng damit at hindi lamang yon dahil maliban doon sa pang-abuso na ginawa sa kanya ay ginagawa rin daw allegedly itong opisyal yung parehong sexual act doon sa kanyang mga aid o staff sa hindi mga polis, Jerry at Anthony. Pero ang tanong nga doon bakit ba hindi niya pulis siya? Bakit hindi siya parang hindi siya nanlaban, no? Parang ganoon o kaya bakit hindi siya tumutol? At yung pangalawa, bakit ngayon lang siya nagsampa ng kaso? Kabilang yan doon sa mga dapat ding malaman, pero kung doon sa kapakinabangan nating mga tagapakinig, sinabi doon na sa sworn statement na wala nagudyok sa kanya para magreklamo, pero sa halip siya'y natakot, Anthony, doon initially sa kanyang buhay, lalo nga't una, maimpluwensyang tao, isang kongresista, itong kanyang babanggain rather. Pero at some point doon sa during the course na nangyayari itong pang-abuso allegedly sa kanya, binanggit nitong isa doon sa mga biktima na nagtry pa siyang magsukbit ng Anthony ng baril, tinry niyang mag-load ng service firearm dahil sa takot. So imagine natin yung mental torment din na nangyayari doon sa police to the point na naisip niya na yung kanyang service firearm potentially ay magamit doon sa tao na dapat ipoprotektahan niya dahil
allegedly, ito nga yung ginagawa, hindi lamang sa kanilang mga security aid, kundi maging sa kanilang mga staff na hindi naman mga pulis. Parang natakot na siya na baka mapatay niya tong si Congressman. Parang gano'n, ang lumalabas doon sa kanyang sworn statement, yung kanyang service firearm mismo, ang kanyang niloadan at some point doon sa kanyang sworn statement dahil doon sa takot na mangyari ulit sa kanya. Pero pasintabi doon sa mga nagagahan ngayon dahil paulit-ulit na nangyari dito sa ating mga biktima. Itong allegedly na panghalay sa kanila ng sinasabing opisyal. Kumusta ang mood dyan sa Marikina Police ngayon? Ngayong alam nila yung nangyari sa dalawa nilang kabaro. Sa ngayon, Anthony at Jerry, ay kagaya nung nabanggit, wala na dito sa NCRPO assigned yung dalawa. At kung di ako nagkakamali, ay yung acting chief of police ngayon ng Marikina, bago lang din, Anthony at Jerry, sapagkat previously, to be exact, last month, meron din silang isang kabaro pa. Tama. Parehong aligasyon ng sexual abuse. Pero nung nangyari, iba naman yun. Kanilang inireklamo, kasama nila. Dalawang kabaro at isang lady cup. Tapos, isang buwan lang nakararaan, after ng isang buwan, dalawang lady cup naman ulit ang nasadlak sa panibagong uri ng pag-aabuso. At banggitin lamang din natin, bago lang itong nangyari at hindi ito nangyari previously pa doon sa dalawang pulis na ito. Pati doon sa mga petsa na inilabas sa kanilang mga sinumpang salaysay sa CIDG ay nangyari ito mula nitong August, kung di ako nagkakamali, hanggang itong September. Hanggang September 15 yata Oo. Tsaka doon sa kwento ng isang complainant, ang gusto pala daw, allegedly ni Kong, parang orgy. Parang threesome sila, habang yung isang babae ay may ginagawa na kay Kong, siya pinipilit pang makijoin. Isa yun sa mga kwento, may mga sinosolo sila. Part yun nung affidavit. Part ng sworn statement. At tama kayo, may mga portions to na hindi lang isang beses nangyari. Maraming instances na sinight yung ating complainant na ilang ulit silang inaya nitong si Kong Di Umano na magkaroon ng group session kasama niya. Merong nabasa ako dun sa statement kumbatsero Edniel na pasintabi ulit sa mga nakikinig sa atin, mga bata, takpan niyo muna tenga niyo, para lang ma-emphasize na ito'y rape. Kung totoo yung allegation ng babae, ito po'y rape sapagkat may ipinasok na parte ng katawan ni Congressman doon sa daliri Kamay. Pinasok na sa ari ng babae, hindi isang beses. Nung complainant mismo. Itong complainant mismo. Kumbaga, baka kasi sabihin nila acts of lasciviousness lang. Hindi po. Sa rape law, sa bagong batas sa anti-rape law, kung tawagin, pag pinasok mo ang any part of your body o anumang foreign object doon sa babae, rape na yun. Rape yun. Tama. At ulitin natin doon sa dalawang pulis na nag-file ng kanilang complaint. Isa sa kanila ay nagreklamo ng rape by sexual assault. Isa naman acts of lasciviousness, habang yung isa ay acts of lasciviousness ang ipinail dito sa kongresista na hanggang sa mga oras na ito ay sinusubukan pa rin natin ulit na maingi ang panig para marinig naman ang kanyang side o reaksyon dito sa complaint na lumabas, Anthony at Jerry. Makaraan din siyang mapangalanan. Isa doon sa mga pangalang inilabas ng mag-asawang Diskaya, kung di tayo nagkakamali sa mga nagdaang mga linggo, kaugnay ng usapin pa rin sa flood control projects. Live dito sa lungsod ng Marikina. Ako, si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang tatak, 2x2 sa 2x2 Exclusive. Bukas po ang DZRH
para po sa sagot ni Congressman Marcy Teodoro. Maraming nagitla dito, maraming nagulat. Talaga, hindi karakter pag nakita mo kay Congressman. Sabi nga natin well-loved ng mga taga-Marikina, si Congressman na dati mayor. Congressman muna, tapos nag-mayor. Tapos ngayon ibalik sa kongresista. At ang mayor ngayon ng Marikina, yung misis niya. Yung mga pulis na to ay dating naka-assign doon kay Mayora. Nalipat kay Mayor. Nako, parang gano'n ang dating kumbatsero. Siyempre, tandaan po natin, not to dilute the allegation, pero lahat po ng allegation ay allegation lamang. Allegation pa lang. Hindi pa po ito conviction. Baka sabihin nyo, napaka-kwan pala. So, ito isang parte po ng proseso at natutuwa tayo dahil dumaan sa proseso. Nasa DOJ na po ang kasong ito ngayon. Meron pang isa, kumbatsero. Questionabling flood control project sa Davao naman. Abay, pupuntahan daw ng ICI at ng DPWH. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Sa Jerry Katingin, lilipad sa Davao sina Independent Commission for Infra Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Public Works Secretary Vince Dizon. Ito'y para inspeksyonin ng mga questionable flood control project sa Davao City at sa Davao Occidental. Kabilang sa inaasahang pupuntahan ng dalawang opisyal ang revetment project ng St. Timothy Construction Corporation sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Itinayo noong February 2022 ang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 76.5 milyon. Sa Davao City, tinitingnan i-inspeksyonin ng dalawang opisyal ang isang proyekto naman ng Genesis 88 Construction Incorporated. Wala mo nang pagdinig yung ICI ngayong araw para upuan yung mga ebidensyang nakalap nila sa mga hearing at investigasyon. Kahapon, yung ika-4 na araw ng hearing ng komisyon kung saan ipinatawag na resource person sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, Senator Chis Escudero at dating Yusek Capi Cabral. Nag-turn over din si House Speaker Bogie D ng mga dokumento matapos i-terminate ng mababang kapulungan ang kanilang investigasyon sa flood control scandal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, may bago na silang opisyal, yung Executive Director, bagong appoint? Si ang dating tagapagsalita ng Supreme Court, Brian Huasaka. Mga ngati Huasaka, Jerry Katingin sa mga resources at logistics yung mga pangangailangan ng komisyon. Ang tanong natin, kailan ba gagawin transparent yung investigasyon na yan? Hindi natin nakikita, hindi ba pwedeng live din yan? Kaya mas inaabangan pa rin yung sa Senate kasi parang kung ano lang ang gustong ipakita sa atin ng ICI, baka pwedeng mai-live din yan. Correct, Katingin. Ang siste kasi ngayon sa ICI, puro closed door meeting kasi yung mga pagdinig nila. At yung kaming media, nandun lang kami sa labas ng tanggapan, pang ambush interview lang noong mga itinapatawag nila na resource person. Para mawala yung agam-agam na baka pag may sinasanitize dyan. Wala daw bang planong ganon, Giselle? Walang nababanggit pa, baging si Mayor Magalong na ambush interview din ng media kahapon. Tikom din yung limitado rin yung mga binabanggit niya na information. Pero baka po pwede din natin na banggitin ka, Jerry Caton, yung sinasabi ninyo para nga mawala din yung agam-agam ng mga kababayan natin. Doon sa Davao na pupuntahan, kaninong project yon? Sino proponent? Yung Genesis 88 Construction, Jerry Katuning, kung hindi ako nagkakamali, yung ang nagmamay-ari noon, yung dating Presidential Assistant for Sports ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Glenn Escandor. Kung hindi ako nagkakamali, yung St. Timothy Construction naman, yung nililink sa Pamilya Vizcaya. Sa Vizcaya. Pero yung project, congressman ba o senador ba ang proponent niyan? Wala pa tayong impormasyon, pero malamang ito ay doon sa sa mababang kapulungan, baka kongresista ito. Tatanungin natin yung ICI mamaya. At last na lang, ano ba mga inuulam diyan kapag may pakain ba? May pakain ba diyan sa mga hearing diyan?
May pa-sandwich sa media. Sandwich. Sa media. Ayos pala naman eh. Maghintay-hintay. Ano pala man? May tuna, chicken? Ano bang palaman nun? Ham at itlog. Ayos naman pala. Ham and egg pala. No? Ayos. Isa na lang, last question. Ano ba status ni Mayor Magalong? Naka-leave ba siya bilang mayor ng Baguio? Kasi parang naka-full-time siya dyan sa ICI eh. Alam ko nga, Jerry Catherine, parang parang magre-resign yata siya. Ganon? Parang magre-resign yata siya bilang ito nga tinalaga nga siya na special advisor ng ICI. Ayun, pakitanong natin para maging official. So may ganun palang intensyon na nababalitaan kayo. Okay, maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy! Nako, sino kaya itong manager na isang actor politician? Milyon daw kung magpautang sa mga kaibigan. Ang tanong ni Tita Morley, saan kaya siya kumukuha ng pera? Contractor din ba siya? Talaga naman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. This time check is brought to you by sa Showbiz. Magandang dilag, puso ko. Ay, magandang morning. Kay Asek Vigor Mendoza. Asek Vigor. Ng LTO. Iba ka talaga, Asek Vigor Mendoza. Akala ko tapos na yan. Hindi pa pala. Iba talaga tong LTO. Ano ba gusto niyo niya sa LTO? Bakit? Meron pa rin interesado sa pwesto niya? Ewan ko ba sa inyo? May nanunungkit pa rin? Ewan ko sa inyo. Ang dapat sibakin, yung mga inept, corrupt, and incompetent. Yun ang dapat na unahin. Yung hindi yung mga performing. Yun ang nagpe-perform, yun ang gustong-gusto nyong kalawitin, ay anak ng baka. Hindi nyo gustong tulungan si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nyong itumba si Pangulong Bongbong Marcos kung ganyan ang gusto ng ibang vested interest. Diyan po sa Malacanang. Antindi nyo? Antitindi ninyo. Kayo talaga. Binabati na lang natin ng happy birthday si Marita. Ay, ating Marita, si Marita Encarnacion. Happy birthday. Classmate, happy birthday. Kaberde yan ni General Buggy de Leon. Ayan. At si Ma'am Monet Burgos, nag-birthday pala kahapon. Ma'am Monet Burgos, ang may bahay ni General Boyet Burgos. Ayan. Happy birthday. Belated. Carey Flores, happy birthday po sa inyo, Carey Flores. At Carey Flores, happy birthday. At happy birthday din kay Kuyang Miguel Alberto. Kuyang Miguel Alberto, magandang morning, happy birthday. At nakatutok daw sa atin ang mga taga Department of Agriculture. Ate Monchet Monchet. Secretary Kiko Chu Laurel at Yusek Alvin Balagbag. Wala ba tayong babalibagin dyan, yung mga manluloko dyan sa mga farm to market roads? Meron na ba tayo dyan? Happy birthday din kay Tita Norma Arrive de la Cruz. Ayun, de la Cruz, happy birthday. At advance happy birthday at saka kay Tito Cesar Arrive. Ayan. At kay Carl Ciceron. Oy Carl, happy birthday. Sino tong manager na isang actor politician na grabe daw kung magpautang sa kaibigan? Milyon. Dahil pera. Maraming pera. Ba't kaya maraming pera? Alamin natin. Contractor yan. Mula kay Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka Jerry at Katunying, nakakaloka. As in super mega nakakabaliw. Ang mga kaibigan natin sa Move Press ay nagtataasan ng kilay at nagtatanong, bakit daw biglang super mega yumaman itong isang kilalang manager ng isang kilalang actor politician? Well, milyon daw kung magpautang ito at kabilat kanan kung magpautang at kung minsan ay nasusuba daw at hindi naman daw masyadong naaapektuhan. Well, pinagdududahan nila bakit ito dumami ang ganito kadami ang pera ng naturang
politician, gayong wala naman ito ngayong pinagkakakitaan. Well, sa totoo lang, masipag, in fairness naman, masipag naman itong manager na ito. Kaya lang talagang kaduda-duda. Bakit ang dami-dami niyang pera ngayon? Ayan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Thank you! At bukas pala birthday nila Grace Sansano. Grace! Magpapasara daw ng mga bukid dyan sa Nueva Ecija. Pati si Jun Di Makuta. Happy birthday! Advance happy birthday! Kuya Elmer ngo, Attorney Jer Samson. Ay, Attorney Jer Samson, maganda morning. Uy, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong na inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. At sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ka-Jerry 2x2. Okay, this one's for Gabby. Ano kaya magiging ending nito, no? Ano ang magiging ending nito? Ang hinahanap na ending ng mga tao ay may makulong, may makasuhan, may makulong, may maparusahan at mabawi. Yun ang gusto. At siyempre, ang pinaka-importante, yung mabago yung sistema. Yun ako kumbachero, tingin ko napaka-importante nun dahil paulit-ulit to eh. Tingnan nyo, doon sa Napoles scandal, kung ilang milyon lang ang nababanggit, talagang at nanggagalaitin na tayo. Nanggagalaitin na tayo, pero walang naparusahang mambabatas. Meron man ay may mga nakasuhan, na-acquit din later on. Tapos at ginawa nga ang line item budgeting para maiwasang mangyari yung pork barrel scam ulit. Ginawang line item budgeting mas lumaki. Naging daan-daang bilyon ang nawawala. All eyes po sa Senado ngayong alas 9 ng umaga sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson dahil haharap po doon ang isang napaka-importanting tao na may kinalaman po dito sa sistema na to. Ang pangalan po niya sa modus na ito. Yusek Robert Bernardo. Ang tanong, sino-sino ang ingunguso ni Yusek Robert Bernardo? Abangan yan. Dati-rati po, uulitin lang namin ni Kumbachero na alam na natin na mayroon pong SOP dyan eh. Noong pamaliliit pa tayo, alam natin may SOP. Pero para bagang naging parte na ng buhay natin. Hindi, hayaan mo na. Parang pinapayagan na natin. Hayaan mo na, basta may project namang tumutubo dyan. Nakikita, maganda naman yung project. Parang tanggap na po natin yun. Parang tinanggap na lang natin. Pero ang problema po sa iba, walang kabusugan. Hindi po nabusog. Yung pong proyekto dati na may natitira pang mga 60%, naging 50%, naging 40%, naging 30%, naging 20%, naging zero na lang. Naging ghost project. Bakit po nangyari yun? Sapagkat hindi po sila nakontento. Walang kabusugan. Hindi po sila nabusog. At pinahintulutan kasi natin. Pinayagan natin. Kumbaga, pinayagan natin, pinabayaan natin na magawa nila ng magawa. Wag na po tayong pumayag ngayon, mga kababayan. Wag na po sana tayong pumayag. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na balos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na! Wonderful world.